Okay, start na tayo. Magandang gabi sa lahat. Magandang araw sa lahat. Doon sa mga OFW natin sa ibang bansa. Ah, Salamat sa pagdalo niyo dito sa Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong gabi, ah, paki-press na lang ng like para marami namang makapanood sa video na to. At kung gusto na ninyo itong video na to, paki-share naman to itong video na to sa mga kaibigan ninyo. At of course, doon sa mga bagong dumalo rito, bagong viewers, paki-subscribe ka agad kahit pa unti-unti lang para naman tumaas ng konti ang ating subscribers. So, ngayong gabi na to, pag-usapan natin to dahil nagsimula na maramdaman ang epekto ng giyera dyan sa Israel at Iran, ang pagtaas ng presyo ng gasolina at crudo at diesel. At ito ay naramdaman, nagkaroon ng chain reaction ang presyo ng mga bilihin, particularly yung bigas, mga foodstuffs natin, mga pagkain para sa hapagkainan, tumaas din lahat at ito ay ramdam ng mga tao ngayon pa lang. So we brace ourselves sa lubha pang mangyayari. Pero ang tanong natin, ano kayang pwedeng gawin ni Bangag? Ano bang pinaplano niya? May plano ba talaga siya o wala siyang plano? Akala ko nga nung nagbalita ang DBM, Department of Budgets and Management, na maglalabas sila ng 21.49 billion na mitigation ito para sa pag alleviate o i-mitigate yung pagtaas ng presyo ng bilihin at ang presyo ng gasolina natin at crudo para sa mga transportation na ginagamit ng mamamayang Pilipino at para sa mga driver. Nagulat ako dahil akala ko may plano siya na maganda para dyan sa pera na yan, kasi napakalaking halaga yung 21.49 billion. Nung sinabi na 2.47 billion ang mapupunta sa ayuda ng mga driver at the rest, around 18.69 billion ay mapupunta sa infrastructure. So, anong strategiya ito? Na instead na mag-focus dito sa problema, unahan natin ngayon, nangyayari sa ating bansa ngayon na maraming nahihirapan, bakit hindi doon dinala ang pera na yan na 18.69 billion para naman maibsan itong na expected natin na kahirapan na tuloy-tuloy dito sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas. Bakit walang ganyang plano? Bakit instead dito sa mitigation ng inflation, napupunta sa infrastructure? Di ba, nakakaduda? Kailangan ba natin ang infra ngayon? Hindi natin kailangan. Ang kailangan natin ngayon, kung paano tayo makaalpas dito sa kahirapan na expected na natin na magaganap dito sa ating bansa, na maraming mga pamilyang na walang hanap buhay, yung iba may hanap buhay, na mahihirapan talaga. Yung mga below poverty line natin, ang dami niyan. Marami nagsasabi na food hungry sila. Kung i-rate mo yung sarili mo, around ngayon siguro, nung last January, it was around 50%. But right now, I think kaabot na ng 60 yan dahil sa sitwasyon natin ngayon sa pagkain, sa mga araw-araw nating mga binibili para sa ating pagkain. So, nakagulat. So, anong ibig sabihin? Ang reason nila, kailangan daw yung mga workers
babalik daw doon sa mga projects na yan. Gaano ba gaano ba karami yung mga projects na yan na masisimulan ng project? Dahil yan daw ang mag-trigger ng ng ekonomiya natin. But hindi yan mabilis na epekto. Kailangan ng mga tao ngayon immediate na tulong. So, talagang lumabas na si BBM ay walang strategic planning. Ito yung sinasabi ni VP Inday Sara na pagsampa daw nila 2022 dyan sa Department of Education, wala man lang siyang direktiba kung anong gagawin. No, bukod sa sinabi ni VP Inday Sara, walang emergency energy plan. Walang plano talaga. As in, pabayaan lang kayo. Wala nga cabinet meetings. Iilan ang cabinet meetings nga i-discuss. Meron daw cabinet meetings na parang cluster lang sila. Pero wala siyang direktiba kung anong gagawin. At ito na nakikita natin kung gaano siya kalutang. Wala siyang iniisip kung hindi yung malita. Kasi ito, napakalaking bagay na yung 18.69 billion. Kung ilalagay mo yan talaga sa isang programa para mag-alleviate or mag-mitigate o mag-control ng presyo ng mga bilihin, or pwedeng gawing ayuda din yan. Yung 2.47 na ayuda para sa mga driver, tama naman yun. Kasi ang lahat na maraming naapektuhan dyan sa ating mga chopper sa hanap buhay nila dahil nga sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Imagine, ngayon ang crudo is 130 na. Expecting next week. Ngayon pala 120 pa. Pero next week, probably Monday, maging 130 na yan. Sipin mo yan. Sa biyahe mo na ilang kilometro lang, siguro kung 3 o 4 na kilometro ang 1 litro, may imagine mo, no? Kung namamasada ka, magkano lang ang kikitain mo dyan? Halos wala ka nang kikitain. Papunta na lang yan sa boundary, doon sa mga jeepney. Ngayon, nakakatawa pa dahil nga panay ang sabi niya na okay naman ang situation natin, marami kasi siya pang optics lang, nagpupunta sa palengke, paano siya patingin-tingin ganun, tapos hanggang dyan lang, wala kang ginagawang programang matino. Yung 18.69 billion, kung sinubsidize mo yung bigas, yung totoo talang subsidy, napakalaki niyan, marami kang matutulungan yan. At pinagyayabang yung kadiwa, di i-operate mo yung kadiwa ulit at dadalhin mo sa mga depressed area o mga blighted areas, doon sa mga taong nahihirapan, open mo yan doon. Marami namang truck ang tawag nito, yung NFA, yun lang gamitin mo, magbibinta ng mura na bigas o ibibinta mo sa mga palengke direkta. Gamitin yung mga truck ng NFA, tapos may designated ka na isang mga outlets dyan na nagbibinta ng murang bigas galing sa NFA. NFA rin ang magbibinta, i-subsidize mo yan. Hindi yung pamumulitikal na 20 pesos na bigas. Kahit na ibaba mo ngayon, ang balita sa palengke, ang pinakamurang bigas is running mga 50 na. Dati ang pinakamura is around 40. Makakabili ka ng 40. Nung nakaraang mga buwan, makakabili ka pa ng 38 or 35. Ngayon wala ng ganyang presyo. Ang pinakamababa is around 48 on 50 pesos. Diyan yan sa mga nag-wholesale. Yung mga retail, medyo mataas ng konti. So imagine, expected yan to rise up to 160 to 170. Paano maka-afford yung mga hand to mouth ng ang existence ng mga tao? Yung nangangalakal yan, paano mabuhay sila sa ganyang presyo ng bigas? Kaya kung i-subsidize mo yan, gawin mo lang 35 o ganyan o 40, pwede pa yan, i-subsidize mo lang ang kulang na presyo. Dapat yun ang doon pinaplano na mabuti, ginamit
ginamit yung NFA. Then tungkol naman doon sa presyo ng krudo, humingi nga ng increase ang mga ah, organization ng ng mga jeepneys na taasan ng konti. 1 piso nga lang hiningi nila, yung bus 2 to 3 pesos ang hiningi. Ngayon, siyempre kinukompute ng LTFRB yan, na galing sa NIDA, yung proposal na yan na matagal na daw nilang sinabit yan na para maaprubahan at makaalwal naman sila sa sobrang mahal na krudo at gasolina. At ngayong araw na to, supposed to be i-implement na yan kasi nagkaroon ng jeep transport strike ang piston. Maraming area na nahihirapan yung mga mananakay dahil wala nang mga commuters, wala na masasakyan. At si Tory nakanganga. Marami naman silang sasakyan dyan sa MMDA, ba't hindi nila ginamit? So, maraming taon na standard, mga estudyante at saka mga workers na stranded sila ngayon. Baka hanggang ngayong gabi, dahil ongoing pa yung strike ng piston, hindi pa nakakauwi sa bahay. So kawawa naman yung mga yan. So dapat inaprubahan niya kasi kanina supposed to be expected nila na magkaroon na talaga ng fare hike na 1 piso sa jeepney, 2 pesos sa modern jeepney at 2 to 3 pesos sa buses. Pero nagbigay siya ng direktiba na hindi na i-implement. Siguro dahil naglabas ng 2.47 billion ang mga para sa mga jeepney drivers. Pero hindi yan eh. Dapat magbigay ka rin ng ayuda. At the same time, magbigay ka rin ng i-implement mo yung fare hike na 1 piso lang. I think sa 1 piso hindi naman gaano yung mabigas sa mananakay at nakakatulong yan sa mga driver kahit karampot lang yung taas. So, hindi pa binigay, binawi pa. Binawi ka, nag-expect talaga yung mga driver, mga chopper na i-implement ngayon. Kaya lalo sila nagagalit. Nainis kay BBM. Talagang walang plano siya kung paano sulbahin yung problema o i-alleviate o mitigate yung problema sa inflation. Ngayon ang tamang oras na magbigay ka ng ayuda. Diyan sa 18.69 billion, ang daming ayuda niyan. Basta tama lang yung binibigay mo na hindi naman kurakutin ng mga LGUs. Tulad ng ginawa ni President Duterte during sa pandemic. Meron din, hindi talaga mawawala yung merong sumisikwat na mga local government office units dyan, mga barangay captain. Maraming issue yan na 10,000 o 5,000 or 10,000 ang ayuda, 1,500 na lang ang binigay. Mga ganun. Dapat hindi yan mangyayari. But I don't know kung kaya niyang gagawin yan. Dahil iba naman ang intention niya eh. Ito nga, maraming nagdududa dyan sa 18.69 billion na sa infra daw. At naglaan pa ng 364 million para doon sa mga foreign assisted projects. So kasama na yung subway, yung mga na-delay itong North-South railway system, yung sa PNR, elevated railway system na galing ng Clark to Tutuban. Siguro pupunduhan na niya yan. Para daw matapos yan on time. Paano on time? Kinuha na ninyo ang contribution, ang share dapat na ibibigay ng government. Kasi yun ang pinamimigay nyo during election. At ito, dapat na sa GAA na yan, yung mga pundo na yan. Bakit naglabas pa ulit ng pundo na ganyan? So anong purpose niyan? Yun ang tanong ngayon. Marami nagtatanong, saan kayo pupunta yung 18.69 billion? Ako, kaya kong sagutin yan. Saan pa? Di, para sa
mga congressman para sa impeachment na naman yan ni BP Inday Sara na pinangako nila. So yun ang magiging funds later release doon sa mga projects. Infra pa rin, pero hindi na ito flood control projects. Kung hindi, mga kalsada, mga school buildings, o mga sports, mga gymnasiums, mga ganyan, yung mga project ng mga congressman. So ito yung gagamitin dyan sa impeachment ni BP Inday Sara. Yun ang panglangis nila, pangmalita. So excited yung mga congressman ngayon dahil alam nila i-release nila dahil yung Committee on Justice lalong gaganahan yan. Isipin mo, meron pa silang 2 million na Easter bonus. Easter bonus daw. Dapat naman ang iba sa kanila magpapako sa krus para mawala yung mga kasalanan nila. Meron silang Easter bonus. Tapos ngayon pa, itong 18.69 billion, ay sigurong maambunan sila ng husto dyan para lang matupad itong impeachment ni BP Inday Sara. Na siguradong kumilo si Sandro Marcos dyan para matupad yan, ma-release. Isipin mo, hanggang ngayon na dito na tayo sa kahirapan, ang mga mamamayang Pilipino, impeachment pa rin ang iniisip. So talagang wala na silang ibang iniisip kung hindi para tanggalin o mawala sa equation si BP Inday Sara sa politika sa Pilipinas. Ayaw nilang tatakbo sa 2028 dahil wala naman silang kalaban-laban. Kaya ito na lang ang ginagawa nila. So yung NUP, maraming reklamo yan si Puno nung nakaraang mga araw. Maraming sinasabi na hindi sila pipirma ng impeachment dahil nga kulang sa ebidensya, mahina yung ebidensya. Pero ngayon tahimik kasi balita na-release may na-release na 8 billion para sa partido nila. So alam na natin, tahimik na sila bigla. Sasabihin yan, bibigyan natin ng karapatan ang mga member na magdesisyon kung anong desisyon nila. Magbubuto ba sila o hindi, na sa kanila na yun. Ganyan ang susunod na sasabihin yan. So, talagang sobrang korupsyon talaga. May balita pa nga na yung partido ni Tito Soto, ang National People's Coalition, NPC, yung dating kasama sina Grispo dati, na nagsasalita na parang hindi rin sila bubuto dahil kulang sa ebidensya. Tulad ginaya nila ang NUP para mapansin, bigyan na naman ng ayuda yan, bigyan na naman ng malita yan para matahimik at bubuto against BP Inday Sara for the impeachment ng BP Inday Sara. So kitang kita natin ang galawan. Sipin mo, we're in the middle of this catastrophe. Tapos ganyan ang gagawin. May pera na nanakawin pa rin. Dapat ibigay sana sa mga tao. Kung bigyan na nga lang ng ayuda, lahat. Yun talagang nangangailangan. Lahat naman tayo nangangailangan. Kahit na 10,000, kayang ibigay niyan. Ilan lang ba ang nasa below middle class or nasa poverty line? Yun ang mga bibigyan. Ng mga indigent. Mayroon namang listahan si Rex Gatchalian yan sa DSWD. Madaling hanapin yung mga tao na yan. Basta talagang honest lang yung pamimigay, pero hindi nga mangyari ngayon yan sa administrasyon na to. So napakalungkot ang pangyayari. Harap-harapan tayong lululuko ng ating pamahalaan at itong presidente natin na wala talagang matinong strategiya sa kanyang pamumuno. Nabibiktima tayo Walang ibang iniisip kung hindi kumita at magnakaw. So diyan sa topic na yan, hanggang diyan na lang tayo diyan sa topic na yan. And isang topic natin, bisitahin natin ulit ng tungkol dito sa impeachment
ni VP Inday Sara. Kasi maraming mga komento, mga akusasyon na lumalabas. No? Ngayon, merong mga puntos na sinasabi yung defense lawyers ni VP Inday Sara na unti-unting lumalabas yung depensa nila. At definitely ito talagang mapupunta sa Supreme Court. So, kaya maano mo magkaroon ka ng idea sa mga sinasabi ni Michael Pua, yung spokesman ni VP Inday Sara for the impeachment case na yan. Hindi siya spokesman ni VP Inday Sara personally as Vice President, kung hindi dyan sa impeachment case lang siya nagsasalita. Marami siyang mga revelation na hindi niya ni-reveal noon. Parang part ng kanilang defense. Itong napaka-prominente yung pag-request ni Siljuk ng subpoena para mailabas yung bank accounts at yung SALE ni VP Inday Sara. Sabi ni Michael Pua, bakit ngayon lang kayo nag-request at wala kayong karapatan na mag-request dahil kayo ang prosecutor? Dapat yung mga nag-complain, yung mga complainant, yun ang nagsama na dyan sa complaint, yung mga ebidensya nila tulad ng SALE, tulad ng bank account. Ikaw pa ang nagre-request na prosecutor ka. Parang piskalya sila, prosecutor yung mga congressman dyan sa Committee on Justice. Sila ang nagre-request at ngayon pa. Sabi nila may karapatan daw yung na mag-request ng ganyan. Ganyan ba yan? Di ba violation yan? Na nandiyan na yung demanda, nakahain na yung demanda dahil kulang kayo sa ebidensya, ngayon pa lang kayo magre-request. Ang term nila dyan, parang ang tawag nito, may terms ang mga abogado dyan ang term ng justice system na ganyan, inquisitorial pala. Parang nag-i-inquest ka tulad ng ginagawa ng ICC. Inquisitorial, naghahanap pa sila ng ebidensya. Nakakulong na si President Duterte, naghahanap pa sila ng mga witnesses. Nilagay pa nila sa social media. Ganyan ang ginawa ni Siljuk, no? Nga, pinag-iayabang pa ni Laila de Lima. Talaga daw may ebidensya dahil nga hahantayin daw nila yung paglabas ng subpoena na ni-request ni Siljuk sa AMLC. Nakita mo yan? Ngayon pa pala sila maghanap ng ebidensya. At sa isang interview ni Jenky Luestro, sinabi niya na ang ebidensya nila tungkol dyan sa ill-gotten wealth, ang sinabi daw ni Ridon na 50 million na increment ang pagtaas ng wealth ni VP Inday Sara, ng net worth. Yun lang ba ang ebidensya nyo? Walang konkretong material na ebidensya. Walang yung sinasabi na ultimate facts na magpatunay, na corroborated, na talagang yun ang dahilan na tumaas ang network ng VP Inday Sara. Yun lang pala. Wala nga kayong ebidensya. Yun ang dyan. So, unti-unting lumabas yung ginawa nila. Yung nga, maraming nag-criticize ni VP Inday Sara, ni Jenky Luestro, tungkol dyan sa mini trial. Mini trial, diniscuss ko na ito sa una kong vlog kahapon, kagabi yata yun. Anong ibig sabihin na mini trial na hindi pwedeng makapagsalita yung abogado? Gusto pa nilang talagang humarap daw si VP Inday Sara as respondent. Kasi ang purpose nila, tanungin nila si VP Inday Sara na hindi tutulungan ng kanyang mga abogado. So ano mangyari niyan? Alam naman natin yung mga yan magtanong puro mga speculation, puro mga paratang lang.
Kaya dapat talaga hindi umatin si VP Inday Sara. Hindi siya madipinsahan ng kanyang mga abogado dahil bawal mag-cross doon sa mga witnesses na ipipresenta nila. So hindi mo matanong yung mga witnesses nila. So anong klaseng trial yan? Kaya ibang pakulo talaga yung ginagawa ng Kongreso ng Committee on Justice ni Jinky Luistro. At nakasaad daw yan sa rules ng 19 Congress. Kaya yan din daw ang ginamit nila. Nakita mo? Bakit aatin pa si VP Inday Sara dyan kung ganyan? Hindi naman siya madipinsahan ng kanyang mga abogado. Kasi si demolition job lang yung gawin nila dyan. Yun ang sinasabi ko dun sa una kong vlog. Panoorin lang ninyo yun. So, may pahiwatik pa si Michael Pua na parang nag-iipon sila. As the hearing goes, nakikita nila yung hindi naman niya sinabi na ganyan na yung pagkakamali ng hakbang mga moves ng Committee on Justice ni Jinky Luistro, parang iniipon lang nila yan. At pagdating sa dulo, isasampa nila yan sa Supreme Court para ma-dismiss din yung kaso na yan. Yun ang sa tingin ko na mangyayari. So ngayong 25, I don't know kung may present sila na witness, pero ang sabi ni Jinky Luistro, parang pag-usapan nila yung rules nila ulit. Siguro nakita na nila ngayon na wala talagang ebidensya sila. Kaya ayusin daw nila kasi bali isang hearing ngayong March 25, then merong ang kasunod yung April 9, 13, then I think 22 ng April, then 29 ng April. So 5 beses na hearing during the recess. So malaki ang matatanggap nila dyan dahil recess na sila, nag-hearing pa rin sila para talagang mabilisan nila itong kaso ni VP Inday Sara. So ganyan. At wala nang pag-asa yung ano na yan. Kung itutuloy yan, lalong hindi pa nga sigurado dahil marami nagsasabi na marami daw mga congressman na nagbigay ng kanilang opinion na parang hindi sila pipirma. Pero hindi naman sigurado dahil lumabas na ang pundo eh. Paglabas ng pundo, mag-iba na naman ang isip ng mga yan. Kung makatanggap na ng malita yan. So ganyan ang nangyayari dyan sa impeachment case ni VP Inday Sara. So sa tingin ko, hindi yan natin si VP Inday Sara. Kasi hindi rin natin yung mga abogado kung hindi natin si VP Inday Sara. At saka useless din naman kung kahit na natin si VP Inday Sara, hindi nila madepensahan, hindi sila makapag-object. Kung mayroong mga tanong na wala sa hulog, may objection sila, hindi pwede makapag-object. So what's the use? Talagang bastusin lang nila si VP Inday Sara dyan sa hearing. Dapat hindi siya atin. So ito nga, balik tayo dun sa pagtaas ng presyo. Expected talaga na lalong tataas ang presyo dyan. I don't know kung kailan maklear yung Hormuz Strait, pero hindi pa nakarating yung mga Marines na US Marines na clear ng coastal area fronting Garage Island para mawala na yung mga IRGC dyan ng mga sundalo ng mga Iranian. So talagang expected na tataas ang presyo ng gasolina at crudo. Talagang mapiktuhan tayo ng gusto. So mag-ano lang tayo, mamatsyag tayo at magtitipid tayo. Kasi yung iba wala nang ititipid kasi kulang nga yung kita. Paano ka magtipid? Kulang pa nga. So dahil dito sa presyo ng mga bilihin. At sa tingin ko wala talagang matinong plano si BBM dyan.
wala siyang matinong strategiya paano isosolve yung problema na yan. So talaga magtitiis tayo hanggat ganito ang sitwasyon. Ang presidente natin walang matinong strategiya para i-mitigate itong problema na to. So expected na magtitiis tayo in a couple of months or in a couple of weeks, especially na baka within the week or next week tataas naman ulit ang piso. So magkaroon ng domino effect doon sa mga presyo ng mga bilihin, kasi marami tayong mga food items na ang mga raw materials ay galing sa abroad, ini-import natin, kaya talagang mahihirapan talagang ekonomiya natin at ang mga tao. So pagdasalan lang natin na sana magkaroon ng milagro na maayos natin itong problema na to, mawala na itong kahirapan na dinadanas ng karamihan ng mga mamamayang Pilipino. So hanggang dito na lang siguro tayo. Patuloy tayo magdasal, magmatiyag, at sana magkaroon ng kalutasan ang problema natin sa hinaharap. So maraming salamat sa inyo, at bago kayo malis dito sa Justin Talk News PH, pakipindot lang yung like at then share and subscribe to Justin Talk News PH. Maraming salamat po, magandang gabi sa inyong lahat at God bless. Salamat po.